Sino ba ang nasa likod ng success ni Boss RDR? Alam nyo ba na wala si Boss RDR ngayon sa social media? Wala kayong mapapanood ng mga success content, wala kayong mapapanood tungkol sa negosyo kung wala itong isang tao na ito. As a 25-year-old na babae, tapos nakagraduate naman, for 5 years, patalon-talon ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. At totoo nga ba na merong value sa pagiging loyal na empleyado? At totoo rin ba yung kasabihan ng marami na kahit kailan, hindi ka magiging may-ari ng kumpanya kung ikaw ay isang empleyado lang? Doon ako nagsalita kasi ayokong ma-disappoint ka. Kaya pinipilit ko kahit alam kong hindi ko naman nakaya. At ngayon, gusto kong ipakilala sa iyo ang nagpayaman kay Boss RDR. Alright, good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Ngayon ay napaka-espesyal ng episode natin dahil makikilala nyo na ang utak, ang puso at higit sa lahat ngayon ay presidente na at CEO ng RDR Business Solution, which is yung kumpanya ko ho, mga boss. So hindi ko na patatagalin, let us all please welcome ang ating bossing, si Boss Wendy Antonio. Welcome, boss! Thank you so much, boss, for having me. Sobra akong na-surprise dito sa interview natin na to. Yeah, today is a very special day kasi gusto ko pong ipakita sa inyo at malaman ninyo kung ano ba talaga ang negosyo na ino-offer ni Boss RDR at paano ba siya nagsimula at ano ba ang naging journey niya sa kanyang ginagawang negosyo na RDR Business Solution. So, kwento mo, ano bang ginagawa ng RDR Business Solution? Boss, nung nag-umpisa tayo sa RDR Business Solutions, ang gusto talaga natin is makatulong sa mga negosyante na mag-scale up pa yung negosyo nila. Through coaching, through mentorship, doon talaga tayo nag-umpisa. And dumating din sa point na nagugulat na lang tayo nung even yung mga malalaking kumpanya lumalapit na sa atin. Dahil hindi na lang pala maliit na negosyante ang kaya nating tulungan. Kahit pala yung mga malalaki na boss. Sino-sino mga negosyante or ano-anong mga klase ng kumpanya ang natulungan na ng RDR Business Solution? Tandang-tanda ko to, si Sholem. Isa siya sa mga una nating naging kliyente. Halo-halo. Halo-halo. Halo-halo siya na gusto na niya magpa-franchise. And hindi niya talaga alam saan siya magsisimula, paano nga ba siya mag-expand. Yeah. And from there, natulungan natin siya magkaroon ng basic doon sa franchising niya. And madami na rin siyang branches ngayon, boss. And mas napatibay niya yung mga process ng negosyo niya. Yeah. Sino pa? Yung mga kumpanya na nabigyan natin, na suportahan natin, na tulungan natin na hindi natin inaakala na ngayon, ang laki na nila. Eto boss, isa sa mga unang lumapit sa atin at humingi ng tulong sa kanyang negosyo is si Jeff Amorao. Okay. Ang negosyo ni Jeff Amorao is Aquaskin. Nagulat tayo na ang laki na pala ng ininvest niya sa mga artista. Sobrang laki, milyon-milyon. Pero nung lumabas na siya sa RDR Talks, more than yung ibinalik natin sa kanya na sales. Yeah. And ang nakakatuwa pa doon, dahil nagkaroon siya ng resulta, umulit siya ng umulit sa atin. Nagpa-vlog na siya, nagpa-feature na siya ng mga branch niya, ng opisina niya, and up until now, sinusuportahan niya tayo to expand and to help aesthetic businesses na magkaroon din ng content creation. Sino pa? Eto boss, naalala ko si Boss Michael. Padayaw. Yes, si Pablings. Oo. Pumunta siya sa atin, naalala ko, 7 branches pa lang siya. Pero recently, 120 branches na siya, boss. Ah, ganun? Yes. Dahil yan, nung na-feature siya sa RDR Talks, natatandaan ko, boss, sinabi niya nun sa feedback interview niya with us is, ang RDR Talks ang pinakamagandang at pinakamatalino niyang marketing strategy sa negosyo niya. Yeah. Sino pa? Eto, boss. Ngayon ka-partner na natin siya. Si Boss G. Si Boss Gilbert Molina. Oh. Yes. And si Kyle, yung anak niya. Actually, malaki na yan. Yung Uniprint and UniPC, sobrang laki na nila ngayon na halos lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao, meron na silang mga outlets at retail sila ng computer. Yes. Who else? Boss, natatandaan mo ba si Jude Espinas? Pumunta sila dito. Ang dami nila. They've combined and created Taho Story. Pero since basketballista nga sila at hindi nila alam yung fundamentals ng pagdinegosyo, to the point na isasara na nila yung negosyo nila. Pero because of RDR Talks, nabuhay ulit ang Taho Story. At ngayon ilang branch na? Magto 200 na sila ngayon, boss. 200 branches na sila? Yes. Sino pa?
Si Miss Chai Pumilia, sila mag-asawa sa Her Choice PH. Magsasara na talaga yung negosyo nila. Pero because of her content, naging vocal lang siya kung ano yung totoong nangyayari sa negosyo niya. Sumikat ulit yung brand niya. Pero alam mo, boss, nung nag-start na siyang mag-expand pa ng negosyo niya, pinili nilang mag-RDR Talks. Yeah. And because of that, ngayon, meron na silang networking company. Sino pa? Eto boss, ito yung nagbago ng buhay natin. Yeah. Naalala ko dito, si Coach Ras is nagulat. Kasi hindi naman niya in-expect na ganun ka-real talk. Sinabihan mo pa nga siyang scam eh. In his face, sinabihan mo siyang scam. Not knowing na itong tao pala ang magbabago ng buhay natin. Sobrang ganda ng training nila, pero they are giving it for free. Yes. For the longest time, boss, alam natin yan sa pagnenegosyo, madalas yung mga negosyante umiiyak mag-isa. Yeah. Yung mga negosyante, wala namang mapagsabihan. Yeah. To the point na isasara na lang nila yung negosyo nila. But because of IM Plus coaching, nalaman ito ng milyon-milyong tao. Ang dami ng attendees lagi ng IM Plus Discovery. Kung dati, boss, 20, 15 attendees lang sila. Yeah. Ngayon, inaabot na sila ng 120, 150 at marami na rin silang tinatanggihan for the batch dahil sobrang puno na. I can go on and on and on and on. Hindi tayo matatapos. Puro sila lang ang pag-uusapan natin. Sa palagay mo, ilan na napayaman ng RDR Business Solution? Over 500 brands ang na-feature sa RDR Business Solutions. Yes. Pero yung nakapanood, sinunod ko ano man yung advice na narinig sa'yo, boss, yun, million yun. Nagugulat na nga lang tayo, may makikita tayo sa mall, boss. Salamat. May negosyo na ako dahil sa'yo. And even OFW na hirap sa buhay nila doon, wala silang kasama, homesick sila dito sa Pilipinas, nakapagnegosyo sila dahil doon sa mga in-interview natin sa RDR Talks. Paano ba nag-umpisa ang RDR Business Solution? Ayan, para alam ng ating mga viewers. Nag-umpisa to nung bago mag-pandemic. Naalala mo, boss, nung nag-apply ako sa'yo. Alam mo yung as a 25-year-old na babae, tapos nakagraduate naman. Tapos, alam mo, walang direksyon sa buhay. For 5 years, patalon-talon ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. And tumawag ang Eovation. And sabi sa akin, magsasagot ka lang sa Facebook. Yeah. Tapos iikot tayo buong Pilipinas. Sabi ko ba, totoo pala merong ganito. Then, pumunta ako doon. Pagkapunta ko, bumaba ako ng tricycle. Pagtingin ko, bahay. Sabi ko, na-scam ata ako. Wala pang opisina niya. And nung final interview ko, sa hagdanan ninyo, bumababa ka. Nakasando ka. Tapos naka-shorts lang. Tapos puro sugat ka pa nun. Sugat sa tuhod, sugat dito. Sabi ko, sino kaya siya? And then ang pakilala is ikaw daw ang magpa-final interview sa akin. Kinabahan lalo ako. Pero nung nakausap kita, alam mo yung pinaka nagpa-stay talaga sa akin is yung vision mo na marami kang matulungan na negosyante na makapag-expand through franchising. Not knowing, boss, na ako pala yung una mong empleyado nun. Yes. Alam mo yun, boss, puro rejection na yung nangyari sa akin. Yes. To the point na parang gusto ko na lang lumayo sa pamilya. Kasi parang yung mga panahong hinahanap ko yung sarili ko, parang sila pa yung nagda-down sa akin. Kaya nung sinabi mo, sinong gustong mag-Davao, sige, way ko na rin yun para makaiwas sa kanila. Para mahanap paano ba talaga yung meron para sa akin. And nagkaroon na ng opisina ng Eovation sa Davao. Marami na rin tayo natulungan doon. Yeah. Pero nagka-pandemic. Hanggang sa nauubos na yung pera nyo noon. Yung pasweldo sa mga empleyado. Galing na sa personal yung pera. Lahat ng stocks nasira. Ng milk tea and coffee. Talagang nalugi. Pero ang sabi mo noon, Wendy, hindi ka pa pwedeng magutom. Ang laki mo. Sinabi ko ba yun?
Aray ko. O sige, ganito gagawin natin. Bigla na lang tayo nag-advertise Yeah. na meron tayong program na yung ginagawa natin before na umiikot tayo sa buong Pilipinas na nagtuturo ng franchising. Kung nagagawa natin siya ng face-to-face, ang sabi mo nun, kaya din natin yung gawin kahit virtual. Kaya nag-Zoom tayo. Natatandaan mo ba yun, sir? Oh, hindi ma-unmute. Hindi tayo marunong mag-unmute ng Zoom. Tsaka mag-mute. And doon na nagsimula yung training natin ng paano magnegosyo sa loob ng bahay. And from there, lumipas ang 1 taon, marami tayong napayaman doon. Yes. Naka 800 plus tayong brands. And nung nag-decide tayong bumalik na ng Manila, we've decided na buuin na si RDR Business Solutions. Na dati, nagtuturo lang tayo, coaching, via Zoom. Pero this time around, we institutionalize it. Yeah. Binigyan na natin ng formality si RDR Business Solutions. And sabi mo kasi, sayang naman tong magandang studio kung hindi siya gagamitin. Doon na nagkaroon ng vision para sa RDR Talks. And isa sa mga una nating in-interview nun, si Tim Sawyer and then si Darbs. And nagulat ako dahil after ma-air yung mga RDR Talks natin, ang dami ng negosyante yung lumalapit. Yeah. Paano nga ba ma-feature? Paano pa mas makilala yung negosyo nila? And then, fast forward to this present time, what is your biggest realization? I'm not sure, hindi ko alam kung naaalala mo to eh. Pero sobra akong ibang-iba yung energy ko nun. Sobrang low, hindi ako nagsasalita masyado. Kasi nung nagsisimula tayong magnegosyo, ang role ko nun is magpasok ng mga kliyente sa kumpanya natin. Yes. Kaso hindi ko siya nagagawa. Marami pang mga gastusin na inaabonohan mo na. So parang feeling ko nun, parang pabigat ako sa'yo, na wala akong kwenta. Tapos, sabi mo nun sa akin, kamusta ka na? Ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? And doon na ako nagsalita. Kasi ayokong ma-disappoint ka. Kaya pinipilit ko kahit alam kong hindi ko naman nakaya. Hindi man ako magsabi pero nararamdaman mo. Alam mong may mabigat ng dala-dala yung kasama mo. Sabi mo sa akin, kaya natin yan. And after nun, dun na bumulusok yung RDR Business Solutions. Nung in-upload natin siya sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. And to the present time, gano'n nakalaki ang company natin? Ngayon, boss, we have 50 employees. Meron pa tayong tinutulungan ng mga construction workers. Yeah. Dahil may pinatayo tayong House of Hope na yun din naman yung magiging house para makatulong pa tayo sa mas maraming negosyante. Ang RDR Business Solutions ngayon, boss, monetarily, yes, kumikita tayo. The business is really great. Marami tayong natutulungan ng mga empleyado. And more than that, boss, billion na mga Pilipino ang nakapanood sa atin. Billion beses tayong pinanood ng mga Pilipino. Yes. Doon ko masusukat gaano nakalaki ang RDR Business Solution. Kung gaano kadami na yung buhay na nasalba. May nagme-message sa atin, boss, magpapakamatay na siya. Yeah. Pero dahil napanood yung video mo, hindi na niya tinuloy. Yung iba naman, ayaw na nila sa negosyo nila, gusto na nila mag-quit. Yeah. But because of your videos, tinuloy nila yung sinimulan nilang negosyo. And ngayon, nagugulat tayo, ang daming lumalapit na naging successful na yung negosyo nila. Yeah. And gaano ka ka-grateful na dito ka nag-work, nagtrabaho? At sobrang saya ko kasi pinili ko na magstay. Yeah. Dahil doon, yung mami ko, nakatira na siya sa akin ngayon. Nakatira na rin ako sa kondominyo. Dati nangungupahan kami. Nagkaroon na rin po ako ng sasakyan. Yung mga bagay na hindi ko ine-expect dati na mangyayari sa buhay ko, nakuha ko na siya. Thank you. Thank you so much for this wonderful experience, Wendy. But hindi ko ma-imagine, no, na aabutin natin yung buhay na meron tayo ngayon. And journeying with you is the most precious and the greatest time of my life. Because hindi lang naman ako nakakuha ng isang empleyado. Nakakuha ko ng isang anak. So probably you're wondering why am I so consistent, so dedicated to my work? Kasi nandiyan ka. Alam ko na umaasa ka. Kailangan mo to at nandito ako para punan yun.
hindi ka man minahal at hindi ka man nakatagpo ng tunay na ama, binigay ko sa iyo yung pagmamahal ng isang tunay na tatay. And gusto ko i-take itong opportunity na to. Gusto kong ipakita sa mga viewers namin na kung wala po si Wendy, wala pong RDR Business Solution, wala po si Boss RDR, wala po kayo napapanood. Siya ang dahilan kung bakit po ako nandito. And sasabihin ko in front of the camera, na utang na loob ko sa iyo kung ano man ang meron ako ngayon sa buhay ko. At sa mga susunod na chapter ng buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo dadali ng Diyos. Pero hanggat nandito ako, tandaan mo to. Wala tayong ibang pupuntahan kundi paangat. Yes. I love you. I love you po. And sa lahat ng ating mga viewers, lahat po nang naniwala sa amin, nagtiwala sa amin, sumuporta sa amin, tumaya sa amin, lahat po kayo ay parte ng buhay ko. Sana, kung meron po kayong unforgettable na moment kay Boss RDR, life-changing experience, paki-comment naman. Yun lang, masaya na kami mga boss. Kasi kayo po ang Wendy ng buhay ko. With that, maraming salamat sa iyo, Wendy, at sa lahat ng ating mga viewers. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.